Napakaraming tao ang nagdurusa dahil sa pananakit ng likod, hindi ba? Kahit na sumailalim na sa physical therapy, manual therapy, mga iniksyon procedure at maging operasyon, marami pa rin ang nakararanas ng matinding sakit na hindi malaman ang sanhi. Para sa kanila, mayroon lamang isang solusyon, ang pagpapababa at pagpapatatag ng balakang pelvis at paglikha ng natural na kurba sa ibabang bahagi ng likod, lumbar lordosis. Sa aking karanasan, sa klinika, kapag ibinababa ko ang balakang ng maraming pasyente, ang kanilang karaniwang sinasabi ay ang sarap sa pakiramdam, ang gaan, para akong lilipad musika. Karaniwan kapag pumupunta sa ospital, ang laging sinasabing may problema ay ang lumbar vertebrae 4 at 5L4, L5 pon. Sinasabing may disc protrusion o herniated disc sa L4, L5, spondylolisthesis, stenosis, scoliosis o kaya straight back. Ganito rin ang kaso sa leeg, kung saan sinasabing sumikip ang pagitan ng cervical vertebrae 3 at 4, C3, C4 na nagiging sanhi ng disc protrusion na nagdudulot ng pamamanhid ng kamay at pananakit ng balikat. Ganitong paraan madalas ginagamot ang mga ito. Sa madaling salita, ang sakit ay resulta ng pag-compress sa mga nerve dahil sa pag-iba ng posisyon ng mga buto ng gulugod o pagbuo ng mga bone spur. Ang pressure na ito sa mga nerve ang nagdudulot ng sakit at pamamaga. Sa modernong medisina, sa halip na tugunan ang sanhi ng sakit, ang pressure sa spinal nerves dahil sa maling posisyon. Ang karaniwang ginagawa ay ang pag-iniksyon ng steroids upang alisin ang pamamaga o ang pagsasagawa ng procedure para tanggalin ang nakausling disc habang nananatili sa maling posisyon ng gulugod. May mga taong may ruptured disc ngunit hindi nakakaramdam ng anumang sakit. Sa kabilang banda, may mga taong nakakaramdam ng matinding sakit kahit bahagya lamang nakausli ang disc at hindi pa ito ruptured. Sa mga ganitong kaso, maaaring hindi lang disc ang problema. Maaaring isipin na ang sakit ay dahil sa pressure sa mga nerve na dulot ng bigat sa vertebrae mismo. Ang lahat ng uri ng sakit o pamamaga ay resulta ng pag-compress sa mga nerve dahil sa pagsikip ng espasyo sa pagitan ng mga buto ng gulugod. Ayon sa isang eksperimento sa Columbia University, kahit ang bigat na katumbas lamang ng isang butil ng bigas, 0.02 gram na dumagan sa isang nerve, ay maaring maging sanhi ng pagkawala ng 60% ng function ng organ na konektado rito. Base rito makikita natin na kahit kaunting pressure lang sa mga nerve ay maaaring magdulot ng iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Gumagamit sila ng steroids upang alisin ang pamamaga. Hindi naman masamang gamot ang steroids. Sa katunayan, napakabisa nito. Ngunit sa kabila ng pagiging epektibo, mayroon din itong mga side effect. Ang isa o dalawang beses na paggamit ay maaaring okay lang, ngunit ang madalas na paggamit ay nagpapahina sa mga butulitid at kalamnan. Narinig na ninyo siguro ang bone injection na nakakasira raw ng buto. Ito ay dahil nagiging marupok ang mga buto dahil sa mga side effect tulad ng Cushing syndrome, pagtaas ng blood sugar o pamamanas ng buong katawan. Sana ay iwasan ang paulit-ulit na paggamit nito. Ito ay isang mungkahi para sa mga taong sumubok na ng lahat. Nagpa-CT scan, MRI, physical therapy, manual therapy, iniksyon, procedure at maging operasyon, ngunit hindi pa rin gumagaling. Posibleng ang problema ay hindi lamang sa isang bahagi ng gulugod, kundi sa pangkalahatang kondisyon ng buong gulugod o balakang. Kaya para sa mga sumubok na ng iba't ibang gamutan ngunit walang nakitang epekto marahil, ay dapat ninyong isaalang-alang ang sinasabi ko, ang pagpapababa ng balakang at paglikha ng natural na kurba sa lumbar spine. Ipaliwanag ko ang konsepto ng pag-angat ng balakang. Kapag ang balakang ay umangat, ng ganito sumisikip ang espasyo sa pagitan ng lumbar vertebrae. Ang pagsikip na ito ay
Nangangahulugang nababawasan ang espasyo sa pagitan ng mga buto ng gulugod na nagreresulta sa pagkaipit ng mga nerve. Ngunit kapag ibinaba ang balakang, lumuluwag ang espasyo sa pagitan ng lumbar vertebrae. Ibig sabihin nagkakaroon ng sapat na espasyo para sa mga nerve na makadaloy ng maayos. Dahil dito nawawala ang panlalamig, pamamanhid, pakiramdam ng pagkaparalisa at sakit. Ang sanhi ng pananakit ng likod, pamamanhid at pagkaparalisa ng mga paa ay hindi dapat tingnan mula sa lumbar spine lamang. Ito ay sakit na dulot ng pag-angat ng balakang na sumisira sa balanse at nagpapasikip sa espasyo ng lumbar spine. Kaya para mapaluwag at maiayos ang espasyo sa lumbar, kailangan munang maibaba ang balakang. Sa pagbaba ng balakang, bumabalik sa tamang posisyon ang lumbar spine at unti-unting umuunat ang likod. Kung mananatili sa dating posisyon, ang balakang at lumbar gaano man subukang iunat ang likod, hindi ito magiging epektibo. Kapag umunat na ang likod, nagkakaroon ng sapat na espasyo para mabuo ang curve sa leeg cervical spine. Ang pagpapababa sa nakaangat na balakang para malikha ang natural na kurbada ng lumbar, iyan po ang pinakasusi sa paggamot. Lalo na kapag sumikip ang lumbar spine ng utak, ay naguutos na hindi na ito dapat lalong sumikip o tumabingi pa. Ang utos na ito ay ang pagpapadala ng fibrous tissue, calcium at collagen sa apektadong bahagi. Ito ay tissue ng buto. Upang hindi na lalong tumabingi o makapal ang bahaging iyon sa anyo ng isang kalos o peking buto, ang bahaging iyon ay tumitigas. Sa simula, ang kalos na ito ay sumusuporta upang hindi lumala ang pagkatabingi, ngunit hindi ito kayang alisin ng mga selulang osteoclast. Kaya nananatili ang kalos doon. Habang lumilipas ang panahon, lumalaki ang kalos na ito at lalo pang iniipit ang mga nerve. Ito ang nagdudulot ng mas malalang kondisyon ng likod. Habang tumatanda, tumitigas ang mga buto at nawawalan ng pagiging flexible. Kahit sa mga kabataan, kung mayroon ng nabuong kalos, maaari itong magdulot ng masamang epekto sa katawan. May isang napakasamang gawin na nagiging sanhi ng pag-angat ng balakang, ang matagal na pag-upo. Ang matagal na pag-upo mismo ay isang masamang gawi. Bakit? Dahil kumpara sa pagtayo, ang pressure sa gulugod kapag nakaupo ay halos 2.4 na beses na mas mataas, tumaas ang upward pressure. Ito ang normal na estado ng gulugod. Ngunit kapag umupo ka ng ganito, ang balakang ay natural na umaangat. Sa pag-angat nito, nawawala ang natural na kurba ng lumbar spine. Kapag nawala ang kurba ng lumbar, ang thoracic spine o ang itaas na bahagi ng likod ay nagiging kuba. At dahil sa pagiging kuba ang leeg, ay nagiging straight o nagkakaroon ng forward head posture, nagiging ganito. Dahil sa bigat ng ulo, natural itong bumabagsak paabante. Ito ang pinakamasamang postura. Kaya ang panunood ng TV sa ganitong posisyon ay talagang masama. Kung uupo ka ng tuwid, ang balakang ay nasa tamang posisyon, ang lumbar spine ay may natural na kurbadang paabante at ang likod ay tuwid na nagbibigay daan sa pagbuo ng curve. Ang pagpapanatili ng ganitong postura ang pinakamainam. Ang pinakamagandang paraan ay ang umupo ng tuwid na parang pinapatangkad ang sarili. Idikit ang balakang sa sandalan ng upuan at lumikha ng kurba sa lumbar spine. Kung may espasyo na kasya ang isang kamao sa iyong lumbar, automatikong uunat ang iyong mga balikat. Kahit anong pilit mong iunat ang iyong mga balikat, kung mali ang postura, hindi mo ito magagawa. Sa tuwid na balikat, ilagay ang ulo sa gitnang linya ng mga balikat. Ito ang pinakamagandang postura. Kahit sa sofa, hanggat maari umupo ng tuwid na may kurba sa lumbar. Sa ganitong paraan, hindi masyadong aangat ang balakang. Ang mga posisyon tulad nito o ang pagdekwatro sa sofa, ang ilan sa mga pinakamasamang postura sa aking palagay. Kapag sinabing nakaangat ang balakang, marami ang nakakaranas ng discomfort sa kanilang likod at maging sa harapang bahagi. Ito ay dahil ang balakang ay parang isang mangkok na sisidlan ng mga internal organs. Nariyan ang malaki at maliit na bituka, pantog, at para sa mga babae ang matris, ovaryo at fallopian tubes. Para sa mga lalaki, nariyan ang prostate at reproductive organs. Lahat ng ito ay sinusuportahan ng balakang. Kapag umangat ang balakang, madali kang mapagod.
marami kang mararamdamang problema sa pagtunaw ng pagkain. Maaaring hirap sa pag-ihi, constipation o salitan na pagtatae. Ang mga kababaihan ay maaaring makaranas ng premenstrual syndrome. Kapag nakaangat ito, pakiramdam mo ay laging busog at hirap matunawan. Kapag umangat ang balakang ng isang bata, tumatabingi ang kanyang lumbar spine. Kung tumabingi ito ng ganito, kung saan mas mababa ang kaliwang bahagi, maaring doon sa kaliwang binti maramdaman ang pamamanhid. Kung sa kabilang panig naman tumabingi, maaring sa kanang binti maramdaman ang pamamanhid. May mga kaso rin kung saan sabay na umaangat ang balakang. Sa mga ganitong kaso, kakaiba dahil ang sakit ay hindi bumababa sa mga binti kundi pahalang na nararamdaman sa bandang likod. Marami ang nag-iisip na ang pag-angat o pagkatabingi ng balakang ay isang issue ng kalamnan. Ngunit ang mga kalamnan ay naaapektuhan ng istruktura ng mga buto. Kung tuwid ang buto ang mga kalamnan ay nagiging malambot. Ngunit kung patuloy mong iisipin na ito ay problema sa kalamnan, tandaan na kapag tumabingi ang isang kalamnan, ang kalamnan sa kabilang panig ay mas humihigpit para ito ay suportahan. Ngayon, kung luluwagan mo lamang ang bahaging iyon, ano sa tingin mo ang mangyayari? Maaring mas lalo pang tumalbog at umangat ang buto. Sa aking karanasan sa klinika, kapag ibinababa ko ang balakang ng maraming pasyente, ang kanilang karaniwang sinasabi ay ang sarap sa pakiramdam, ang gaan para akong lilipad. Kapag ibinaba ang balakang natural na lumuluwag ang espasyo sa pagitan ng mga buto ng gulugod. Kapag may sapat na espasyo ang mga nerve, ay malayang nakadadaloy. Sa Oriental Medicine, may kasabihang kung saan dumadaloy ang nerve, dun din dumadaloy ang dugo. Ang oxygen at nutrients ay nasa dugo. Kaya kapag maganda ang sirkulasyon ng dugo, nawawala ang sakit, panlalamig, pamamanhid at pakiramdam ng pagkaparalisa. May mga paraan para maibaba ang balakang sa pamamagitan ng therapy, ngunit mayroon ding mga paraan na maaari ninyong gawin sa bahay. Ituturo ko sa inyo ang ilan. Ito ay isang paraan na naisip ko noon sa isang public bathhouse nang makita ko ang isang ale na hindi makatayo dahil sa sakit ng likod. Subukan ninyo ito. Ilagay ang inyong hinlalaki at hintuturo sa ilalim ng inyong tagiliran. Makakapa kayo ng buto. Ito ay tinatawag na iliac crest. Hawakan ang iliac crest gamit ang inyong hinlalaki at ang harapang bahagi ng buto anterior, superior iliac spine gamit ang hintuturo. Para sa mga unang beses na gagawin ito, maaring hindi ninyo alam kung nasaan ang balakang, isipin na lang na pinipindot ninyo ang inyong baywang pababa. Habang itinutulak ang mga kamay pababa, dahan-dahang iunat ang inyong gulugod. Hindi kailangang magmadali. Dahan-dahan lang. Maaari ring gawin ito ng bahagyang nakayuko. Gamit ang lakas ng braso, itulak pababa habang inuunat ang gulugod. Habang ginagawa ninyo ito, mararamdaman ninyo ang ginhawa sa inyong balakang. Kung masarap sa pakiramdam, gawin ninyo ito ng mas madalas. Ang pagtulak ng mga kamay pababa habang inuunat ang gulugod ay isang napakagandang ehersisyo. Ang isang stretching na makakatulong habang nakaupo ay ang pag-upo ng pinakamatangkad. Mula sa posisyong iyon, pagkawitin ang mga kamay at i-stretch pataas. Isa, ngayon naman sa kabila, dalawa, at sa gitna. Sa kabilang panig, tatlo. Pansinin na nabubuo na ang kurba sa inyong lumbar. Mula sa posisyong iyon, umuunat ang inyong thoracic spine. Kapag umunat ang thoracic spine, napakasarap ng pakiramdam. Bakit? Dahil ang thoracic spine ang namamahala sa puso at baga ang inyong cardiopulmonary function ay talagang bubuti. Ito ay isang napakagandang ehersisyo para sa mga kondisyon tulad ng depresyon, pagkapagod at panghihina na dulot ng mahinang cardiopulmonary function. Gawin to ng mga 10 hanggang 10 beses depende sa inyong lakas. Ang kilalang extension exercise ay isang paraan ng pag-unat ng likod kaya hindi ito masama. Ngunit kung itataas ninyo ito ng mas mataas, mas magiging matindi ang epekto. Ang simpleng extension ay hindi gaanong nakakaapekto sa balakang.
Ngunit ito ay aabot hanggang sa balakang dahil maraming tao ang nagtatrabaho nang nakaupo magandang gawin ito 1 o 2 beses bawat oras.